O nakita karon mga minamahal sa pinaka-importante ni bahin sa pagsimba nga mga pulong sa itong Ginoong Kristo na kini pagadaw sa itong beloved preacher Di Busano. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you. Picture, blood by the Raymar. Praise God. Puri ng ating mga Pinoon at sa oras na ito tabi sama-sama nga dumalangin mo sa ating mga Pinoon. Humingi tayo ng kahabagan sa ating mga Pinoon dahil sa ganang atin. At tayo magagawa kung ulit patnubig gabay ng ating mga Pinoon, mga minamahal kapatid. Praise God. Dakila namin pagpalang Ama Diyos na makapangarin sa lahat, misan ang pamanapin ng Jesus. Sa pangunang panalangin pagluhod ng aming ginagalang mga Pastor Wilde, Stuart Merit and Prophet, and the whole Merit family. Narito kami mga Pinoon, yung mga anak. Taos puso nagpapabunang pasalamat. Salamat po mga Pinoon sa bawat naunang yugto ng bahagi niyo binagawa kundi pinagpala. Lalo na po malapit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Patuloy lamang ikaw ay lagi namin kasama. At muli kaming narito mga Pinoon sa aming pag-aaral ng iyong banalang salita. Pero bago lahat, patuloy ko nagpapakumaba at lubos kami nagsisi sa lahat na nagpagkukulang pagkakamali. Manap na patawarin mo kami yung mga anak manapin on. Talibang lingkod sa ganang akin wala akong magagawa. Ikaw lamang maglagay na karunong sa mga labi at patuloy mo kami sa mga kapangyarihan at sa pangunang panalangin pagluhod ng aming magulang sa iyo makapangarin pangalan na Jesus, isama-sama namin sa tuway at ang uri ko ng kaaway pag-ilang pray lumay sa pangalan ni Jesus pagkakatok sa Jesus name. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Atin mo nang ibigay ang malakas na palakpak para sa ating malapinoon at sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Praise God. Puri ng ating malapino upang magising po ating mga diwa, mga minamahal. Dahil ilang oras na lamang po matapos ating malagawain. Praise God. Kaya sa oras nito, muli aking pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagdakila, pagpaparangal ay ko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, praise God, at dobling paggalang at pagrespeto sa ating dearly beloved parents in the Lord, pag-alala sa mga banal at pangangaral pagtuturo ng ating dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God, and dearly beloved Honorable St. Pastor Linus Almeida, dearly beloved Mama Dear. Greetings and respect sa lahat ng Blood Metal families, yung sa panganay, yung sa bunso, sa kanilang mga manugang apo, gani po sa ating aking mga beloved co-preachers, co-workers, at sa ating mga beloved kapatiran, at sa ating mga bisita, lalo po sa ating mga beloved live cast viewers. Praise God po din ang ating mga welcome to the royal family of God. Lahat magsabi, praise the Lord. At sa pagkakataong ito, tayo na po tuloy-tuloy na, mga minamahal, at atin na pong ihanda ating mga banal na kasulatan, bigyan ating mga verse notebook upang ating sundan ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Praise God. Ating basahin from the book of 1 Timothy, chapter 6, verse 17, and Proverbs chapter 11, verse 4. Praise God. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, ang talata po 17. Ang mayayaman sa sanglibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsimag mataas na pag-isip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Amen. Praise the Lord. Proverbs. At dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, ang talata po ay 4. Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Pinoon at ang lahat magsabing, praise the Lord. Praise God. God bless you po sa ating beloved Bible reader. Ang mga Pinoon magpala at maglangis sa kanyang banal na salita nating pag-aaralan. Praise God. Kaya mga minamahal kapatid, muli na po binanggit ng banal na kasulatan, mga minamahal kapatid, na mismo sabi sa ating nabasa, ang mayaman sa libutang tape ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip, huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Amen? Praise God. Kaya naisip pala ng ating mga Pinoon sa lahat sa mga tao sa sanlibutan, manamahal. Amen? Na talagang huwag daw po umasa sa mga kayamanan nandito sa sanlibutan. Amen? Praise God. Lalo na mga kayamanang ito sa sanlibutan ay di nananatili. Praise God. Amen. Lalo pag dumating yung mga sakuna, mga bagyo, amen, mga lindol, amen.
O, tinan nyo nangyari, mga minamahal kapatid ko, ating mapagmasdan, mga minamahal. Amen? Dumating ang lindol, minamahal. Praise God, sa iba't ibang panig ng mundo. Amen? Marami nang nabalita. Bagito lang mga June 8, mga minamahal, tumama ang lindol sa ating bansa, sa lugar ng Davao. Amen? Talagang marami na pinsala. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya ang sabi ng Biblia sa Proverbs, chapter 11, verse 4, bakit pinapalala ng ating malapit sa lahat ng mga mayaman sa tao sa mundong ito? Sabi ng Biblia, dahil ang mga kayamanan pala ay walang kabuluhan sa karawan ng puot. Ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Palakpakan natin ang ating malapit. Amen? Pag dumating ang matitinding mangyari sa mundong ito, amen? Kahit gaano pa kayaman ang tao sa mundong ito, mga minamahal, hindi makakatulong sa kanya, mga minamahal. Amen? Kung meron man makakatulong sa kanya, kung maalaman lamang niya at malaman niya ang totoong kayamanan na pagkataguan ito, na mahal yung totoong kayamanan na nagmumula sa ating malapay noon. Amen. Praise God. Dumating ba ng mga anumang kalamidad, mga minamahal? Amen. Anumang mga maaaring maganap, mga minamahal kapatid. Ang Diyos, ang diyan ay handang tumulong. Amen. Mag-ingat sa mga pinagpalang anak ng Diyos. Kaya nga maunawa natin, mga minamahal, nabanggitin natin mga magulang sa malapay noon, mga minamahal. Amen? Dumating ba ng mga salot, mga minamahal, o mga magaganap, kapatid, hindi tayo kasama dyan, mga minamahal. Dahil ang mga dumating ng mga kalamidad, mga bagay, mga pa sa mga tang hindi naglilingkod sa ating malapay noon. Amen? Kaya may binabanggit sa pinanaksanatan, mga minamahal, makikita mo sa kaliwat kanan, may mga nangapapahamak, pero ikinanatiling iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga sabi dito, ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Amen. Kaya ganoon na lamang ang palala ng ating malapit. May binabanggit na kasulatan. Sabi dito, ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. At ang mga kalawang nito ay siyang magiging patutuo laban sa inyo. At gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman. Kayo'y nagtitipon ng inyong mga kayamanan sa manghuling araw. Amen. Praise God. Kaya ganoon na lamang ang palala ng ating malapit noon sa mga taong mayaman. Amen. Na hindi nakalala sa malapit noon dahil may binabanggit pa ang banal na kasasabi ng Biblia at pagmasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, pagkahirap na makapasok sa kanya ng Diyos ang mga may kayamanan. Palakpakan natin ang ating malapit noon. Amen. Praise God. Kaya mahirap makapasok talaga sa karya ng langit yung taong sobrang yaman. Amen? Dahil sabi pa ng Biblia, sapagat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doon ang iyong puso. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga meron pangyayari sa banal na kasulatan, sabi ng isang binata, lahat ay nagawa na niya utos ng malapay noon. Amen? Praise God. So, balat sinabi siya ng malapay noon, praise God, isa pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo lahat ng iyong tatangkilik at sumunod ka sa akin. Amen? At nakita ng mga Pinoy na manglaw ang binatang yan, manamahan. Dahil sobrang yaman niya na meron siya, mga namahan. Ibig sabihin, hindi siya sumunod sa panawagan ng ating malapay noon. Dahil ang nasa puso niya, kapatid, yung kayamanan na meron siya. Amen? Dahil kung maunawaan lamang niya, mga minamahal, ang tunay na kayamanan, yung makilala mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Dahil pag ang malapit ay nasa iyo, mga minamahal, parang ang lahat ng bagay ay nasa iyo na, mga minamahal. Amen? Pero kapag ang malapit noon ay wala sa iyo, parang lahat ng bagay ay wala sa iyo, mga minamahal. Praise God. Kaya maunawa natin, kapatid, napakalaga na bilang mga anak ng Diyos ay yung tunay na kayamanan, hindi dito sa mundong ito, mga minamahal. Kaya ang sabi ng Proverbs chapter 8, verse 18, at Proverbs chapter 2, 4 and 6. 4 hanggang 6. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 8, talata 18. Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin. O lumalaging mga kayamanan at katwiran. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 2, ang talatay 4 hanggang 6. Kapitulo 2, ang talatay 4 hanggang 6. Kung iyong hanapin siya na parang pilang, ay sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago. Kung magkagayoy, iyong maunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpangan mo ang kaalaman ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan
Sa kanyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan. Amen. Palakpakan natin ang ating mga pinunod. Magsabi, praise the Lord. Kaya malinaw bilang ito mga kasulatan na mahal. Ang mga kayamanan at karangalan ay nasa akin, sabi ng malapit noon. Oo, lumalagi yung mga kayamanan at katuwiran. Amen. Yung pagmasumpungan mo palang ating malapit noon na mahal, higit pa sa kayamanan. Amen. Sa mundong ito. Amen. At ang kayamanan ito lumalagi. Yung kayamanan na katwiran, magpakilanman sa harapan ng ating malapay noon, mga minamahal. Kaya nga nais ang ating malapay noon, sabi pa nga ng Biblia, huwag mong ibigin ang mga bagay na sanlibutan, mga minamahal. Amen? Dahil at sa sanlibutan, ito lumilipas, mga minamahal. Pero nananatili sa katwiran, sa pagsunod sa kalooban ng malapay noon, sabi ng Biblia, ito'y magpakilanman. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya nga, maunawaan din natin, hindi naman masama magkaroon ng kayamanan. Amen? Huwag mo lang iibigin ang kayamanan na meron ka. Kung meron ka mang dapat gagawin, kung may pagpapala tayo, gaya tayo mga anak ng Diyos. Meron naman tayo mga pinagpalang anak ng malapit noon na pinagpala rin naman. Amen? Sabi natin, mayayaman. Amen? Pinapala ng banal na kusan, huwag mong ibigin. Amen? Anong meron tayo, ang meron tayong gagawin, ito yung ating pasalamatang totoo. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Dahil yung pagpapala na meron tayo, mga kapatid, tayo naging katiwala lamang, mga minamahal. Amen? Kaya maaari, bakit yung iba pinagpalang ng gusto, minamahal? Dahil sila na pagkakatiwala ng malapay noon, naulawan nila ang pagpapala na meron sila, hindi basta sa kanila lamang, kundi ito para sa ating gawain ng ating malapay noon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Alala ko yung nabanggit ng ating dearly beloved Mama Madera, na mas ngayong Bible study, yung mga Kristiyanong matapat, Kristiyanong talagang pinagpalang lubos ng ating malapay noon. Amen? Kapag nagaganap yung makusada, grabing palakpak, grabing pagkapasalamat sa malapay noon. Amen? Dahil kailang isip, dahil sila pinagpalang ng malapay noon, makakatulong na naman siya sa gaban na gawain, makakapagtapat na naman siya sa pagbibigay. Amen? May papagamit nila kanilang mga sakyan sa mga kusada. Amen? Andun ang kanilang grabing kagalakan, mga minamahal. Amen? Bakit ganun ang kanilang lumalabas sa kanilang bibig? Dahil alam nila, kung ano man meron sila, yan namang lahat ay nanggaling sa malapay noon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga sabi mo ng Biblia, kung inyong hahanapin siya parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayo inyong maunawaan ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Sabagat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa Kanya ay bibig ng nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Amen? Kaya pinagpatay lubos ng ating malapay noon. Amen? Dahil bawat salita ng Diyos na ipinangaral ng ating mga magulang sa malapit noon, simulan hanggang sa mga oras dito natin napapakinggan, mga minamahal. Amen. Naunang mga gawa ng mga ngaral na pinapangasalita ng malapit noon. Amen. Ito'y kayamanan, mga minamahal. Amen. Karunungan, kayamanan natin, sumpungan sa ating malapit noon. Praise God. Dahil iba, maraming nga kayamanan sa mundong ito, pero wala naman hindi naman nila alam ang salita ng malapit noon. Amen. Amen. Pero tayo bilang mga pinagpalang anak ng Diyos, mga mahal, yung kayamanan na meron tayo, higit pa na meron sa sanlibutan. Amen? Kaya napakalaga nito, na mahal, yung malaman mo lamang na ikita kapagmaan ng buhay ng walang gan, na ikay pinagpalang malapit na meron kang katiyakan ng kaligtasan, mga minamahal. Amen? Grabing kayamanan, grabing pagpapala na yan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Ewa si praise the Lord. Kaya nga sabi mo ng Biblia, upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanila, pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng kayamanan ng lubos ng katiwasayan, ng pagkaunawa upang makilala nilang hiwaga ng Diyos sa makatid bagay si Kristo na siyang kinatataguan lahat ng kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Amen? Kaya pag lasang malapay noon ka, parang nasinatang bagay. Amen? Ewa si praise the Lord. Napansin yung patutuan ng beloved kapatid kanina, beloved kuya. Amen? Yung pinalaya na malapay noon. Amen? Kapag meron siya mga kahilingan sa malapay noon, wala siya ibang ginagawa, lumuluhod na nanalangin. Amen? At ang bawat kanyang panalangin, nasa unang panalangin ng ating mga magulang sa malapay noon, nakakarating sa trono ng biyaya ng malapay noon. At itong lahat ay pinakikinggan ng ating pinakamamalapay noon. Yun, grabing sapat na pagkabala na yun, mga minamahal. Amen?
Yung pagpapala nagbumula sa malapay noon, na bawat panalangin natin, sa ating malapakinggan sa malapay, pinapakinggan agad ng ating malapay. Grabing blessing na yun, mga minamahal. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, ang kagantihan sa kumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Amen? Magkaroon ka lang ng takot sa Diyos. Grabing kayamanan na yan. Pagkapala na nagmumula sa malapay noon. Amen? Ano sabi ng Matthew chapter 6, verse 19 and 20? Pakibasa po. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 6, ang talata po 19 hanggang 20. Huwag kayong mga tipo na makayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y naghuhukay at nagpagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi mga tipon kayo na kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi naghukay ang hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Ang lahat magsabi, praise the Lord. Praise God. Kaya malinaw, binagit naman na kasulatan. Amen. Kung mag-ipon man tayo ng kayamanan, yung totoong kayamanan. Amen. Hindi dito sa mundong ito, manamahal. Amen. Yung kayamanan sa langit, mga minamahal. Amen. Sabi dito, huwag kayo magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito nangahuhukay at nagsisibang magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang. At do'y hindi nanguhukay at hindi nagsipagnakaw, magnanakaw. Amen? Kaya tayo makapag-ipon ng kayamanan sa langit, mga minamahal. Ano sabi ng Biblia? Huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Lahat ng mabuting bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, gawin natin naman. Dahil sabi ng Biblia, sabagat sa kapanahunan ay magsisipag-alit tayo kung hindi tayo manghihimagod. Amen? Kayong ating laging pagdalo, like ang dumadalo, like ang tatapat sa pagbibigay. Amen? Nung namumuhay kami kabanalan, meron kang takot sa malapay noon, susod mo kalooban ng Diyos, may nakita, wala. Mga namahal, amen. Ibig sabihin, ang paglilingkod mo di ay service. Kung naglilingkod ka sa ating malapay noon, amen. Praise God. Sabi ng Biblia, lahat ating ginagawa ng mga kapatid, meron tong kagantihan. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Sa kapanahunan, tayo po'y aani na mahal. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Nasabi pa nga ng Biblia, kaya nga samantala tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat na lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa panampalataya. Amen? Kaya yung ating paggawa ng mabuti sa lahat ng bagay, hindi yung naisip mo lamang kundi sa lahat ng bagay na ayon sa kalooban ng malapay noon. Amen? Ngayon, gaya ngayon, meron tayong gaganapin kusada, manamahan. Amen? Ang ating manalagawain, tandaan po natin, wala tayong inaasahan ng mga sa sanlibutan na mahal kaya ng iba. Amen? Praise God. Kundi tayo, ang itinuro at pinangaral ng ating mga magulang sa malapay noon ay panampalataya na umaasa lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. At yung katapatan ng mga anak ng Diyos. Amen. Dahil lahat ng yung binibigay sa banal na gawin ng ating malapit, Diyan na pupunta sa pangangailangan sa mga gawain, mga minamahal. Sa mga kusada. Amen. Para marami pang maligtas, mga namahal. Dahil maulawa natin, kung hindi nagtapat yung mga ulang lingkod ng Diyos o mga Kristiyano, mga minamahal, hindi maabot ang Visayas. Pero dahil nagtapat ang mga anak ng Diyos sa Luzon, naabot ang Visayas hanggang Mindanao, hanggang ngayon, maging sa ibang bansa, umabot ang pagkapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya huwag tayong maghimagot sa paggawa ng mabuti. Kung dati kapag alam mo may gusto, tumulong ka pa rin. Amen? Alam mo, pangangailangan ng iglesia. Mga minamahal. Praise God. Dahil lahat ating ginagawa ay ito'y para sa kaluwatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Napakinggan niyo yung patuto ng nabanggit ng ating ginagalang mga pastor. Grabe ginahipo. May lumapit sa ating mga pastor, nabanggit niya noon sa kanyang kapanahunan. Merong matanda daw, nagbigay sa kanya ng 1 milyon para sa gawain mga Panginoon. Nahihiya pa. Amen? Lahat mo sa praise the Lord. Pero ganyan, mga namahal, kapag inibig natin totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo manghinayang sa mga bagay na anong lumalabas sa atin.
Dahil ang ating pinagkakaloob, lahat ating binibigay, ito'y para sa gawain ng ating malapay noon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Kaya nasabi po ng Biblia, sa unang Timoteo 6, versikulo 6 hanggang 10, at ihanda na agad ating huling talata. Praise God. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 6, ang talatay 6 hanggang 10. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong nailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Amen. Datapwat, ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sa 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Amen. Palakpakan natin ang ating malapit noon. Ladong sabi, praise the Lord. Kaya bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Maunawa natin yung kahalagaan ng tayo ay may tataw na kontento, mga minamahal. Amen. Nasabi dito, dapat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Amen. Lahat mo sabi, praise the Lord. Sapagat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Kaya dito yung manghinayang talaga. Amen? Kahit sabihin, lumindol pa ng malakas, anong mangyari sa mundong ito? Mga minamahal. Amen? Dahil lahat ng bagay nagmula sa malapay noon. Amen? Dahil mo sabi, praise the Lord. Naglobas siya sa mundo doon, tayong dala. Amen? Dahil magsabi, praise the Lord. Kaya bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, sabi ng Biblia, ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Amen? Dapat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at silo at sa maraming pita ng hangal na nakasasama na siya nangahuhulog sa mga tao sa kapamakan at kamatayan. Amen? Kaya yan ang babala ng banal na kasulatan. Amen? Kaya nabanggit ka na po ni Haring David sa kanyang kapanahunan. May nakasulat sa Biblia, huwag mo kong pagyamanin ng husto. Amen? At huwag mo na akong pagkulangin. Baka magreklamo siya sa malapit. Sapat-sapat lang. Amen? Lahat mo sabi, praise the Lord. Ibig sabihin sa lahat ng bagay, manamahal, may pagkapala o wala, dapat mo tayo magpasalamat sa ating pinakamalapit noon. Kung anong meron tagli ka ngayon, pasalamatan mo yan sa malapit noon. Amen? Dahil ang kalooban ng Diyos sa yan. Dahil kung minsan, sa katikasan ng Kristiyano, katikasan ng ulo ng isang Kristiyano, may gusto nung sa isang bagay, baka pa hindi kalooban ng malapit noon, dahil gusto niyang maranasan, mga minamahal, minsan pinaparanas sa kanya. Kaya nangyari, akala mo pagkapala, amen? Pero doon kayang sa trabuhan, wala na siya sa kabanalan. Amen? Amen? Dahil mo siya, praise the Lord, ang totoong pagkapala, mga namahal, nang bumula sa ating malapay noon, kapag tayo pagpalayang lubos, hindi maapekto ng ating spiritual na buhay. Yung ating pagsunod sa kalooban ng ating malapay noon. Yun ang totoong pagkapala. Manatili na tayo sumusunod sa kalooban ng ating malapay noon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga sabi ng Biblia, sapagat ng pag-ibig sa salapay, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Na sa pagnanasa ng iba, ay nagsisanay sa pananampalataya at tinugang ng sariling maraming kalumbayan. Amen? Kaya, pag inibig mo talagang salapi, ito na magiging ugat ng uri ng kasamaan. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Amen? Hindi naman masama magkaroon maraming pagkapala o blessing. Amen? O kahit ilang milyon na meron ka sa bangko, di masama yan. Huwag mo lang iibigin ang salapi, sabi ng Biblia. Amen? Huwag mong iibigin. Dahil pag inibig mo yan, yun yung nasa puso mo, yun ang pinakakayamanan mo. Dapat ang ibigin mo higit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa lahat ng bagay na meron ka, dapat number 1, ibigin mo ang ating malapin. Sabi nga ng Biblia, mangag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tatangkilik. Sapagkat siya rin na nagsabi, sa anumang paraan hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Lahat mo sabi, praise the Lord. Purihin natin ang ating malapay noon. Kaya sapat na ang banal salita ng ating malapay noon. Amen? Nasabi pa ng Biblia, at siya nagsabi sa akin,
ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Palakpakan natin ang ating mga Pinoon. Sapat ng dakilang kahabagan, pag-ibig, biyaya ng manap na meron tayo. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Na kahit nagkakagulo anong meron sa mundong ito, ang mga anak ng Diyos payapang nagpupuri, payapang gumaganap sa kalooban ng Panginoon. Amen? Nakakatulog tayo ng mahimbing, mga minamahal. Amen? Na huwag tayong inaalala dahil tayo nasa patnubay gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya lahat ng bagay, pasalamatan natin. Kahit sabi na sa pagsubok ka, amen, pasalamatan mo ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil hindi man sa mundong ito, lagi tayo nasa pagsubok. Amen? Pagsubok, pagpapala, pagsubok, at ang kahuli-hulihan kapag tayo nagtapat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, wala hanggang pagpapala sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo magsabi, praise the Lord. Kaya nang sabi ng huling talata, mga minahal kapatid, Philippians chapter 4, verse 11 hanggang 12, italon sa 19, at 2 Peter chapter 3, 13 hanggang 14. Pakibasa po ating dalawang huling talata. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, 11, 12, talon po sa 19. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan ng aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim na maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. 2 Peter chapter 3, 13 and 14. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 3, ang talatay 13 hanggang 14. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Kaya malinaw binanggit na banal na sulat ng ating huling talata. Habang nagkanda natin bilabin mga word instrumentalist. Sabi dito, hindi siya sabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan na aking kinaroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bagay, bawat bagay at sa lahat ng mga bagay na tutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging kagutuman at maging kasaganaan at maging kasalatan. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Kayo mga totoong Kristiyano ang lilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Marunong tayo sa lahat ng bagay ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Marunong tayong makontento na mahal. Amen? Marunong tayong pagwala. Marunong tayong pagwalang pagkapala. Ibig pinag-aayun tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Marunong tayong magpasalamat sa mahal na Panginoon. Marunong din tayo magpakasagana. Kapag pinagpala ka naman ng malapit, marunong din tayo, mga minamahal. Amen. Praise God. Puri ng ating malapit noon. Nasa lahat ng bagay ating tutunan. Mga naman, simula tayo maglingkod sa ating pinakamamalapit noon. Amen. Praise God. Kaya nga sabi ng Biblia, pupulan ng aking Diyos ang bawat kailangan. Amen. Lahat ng ating pangangailangan, pupuluan niya ng ating malapit noon. Kahit hindi mo pabanggitin sa mga labi. Amen. Kapag may tinanggiligod sa malapit noon, praise God. Hindi pa nga lalabas yung mga labi, pinakikinggan ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga sabi dito, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga minamahal, yamang kayo nagsipaghintay sa mga bagay nito ay pagsikapan ninyo. Masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya maulawan natin, mga minamahal. Kung ano man meron tayo ngayon na pagkapala, nilipas din yan dahil ang ating tunay na kayaman doon sa piling ng ating mahal na Panginoon. Naghintay tayo ng bagong langit at bagong lupa, minamahal. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Na hindi kayang agawin ng sinuman, mga minamahal. Kaya nais ang ating mahal na Panginoon, mag-ipon tayo ng tunay na kayamanan doon sa langit, mga minamahal. Nasabi ng Biblia, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit mula doon, ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng ating awitin ng kapatid, my home is in heaven.
There is Jesus is my King, my home is in heaven. Tayo umawit sa ating malapinoon, mga kapatid. Praise God. Kaya sa ating mga kababayan, ang malapinoon na nanawagan sa inyo, nais sa malapinoon, bago dumating ang maaaring mangyari sa mundong ito, praise God, kailangan tanggapin nyo na ang ating pinakamamalapinoon. Dahil bago dumating ang matitinding kaganapan sa mundong ito, o kahit the big one, sabi ng ating ginagalang malapasto, habang may oras ay panahon pa, dahil kung susunod na araw lumindol, na malakas, magkaroon ng kaganapan na. Yung the big one, bago maganap yan, kunin muna tayo ng ating pinakamamahalapay noon sa pagdagit ng mga banal at tayo doon dadako sa ating dapat kalagyan sa piling ng ating malapay noon, ating tunay na tahanan. Tayo umawit